siya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginagamit mula pa noon hanggang ngayon at sa darating pa na panahon upang makulpil ang kanyang tawag, upang madala niya ang Pilipinas sa piling ng Diyos sa mataas ng katawagan. Wala pong iba, ang kanyang lingkod, Apostol Ricardo Ricky D. Carrillo.
Diyos na kapag patuloy natin siyang tinataas sa isang mataas na kalagayan, itataas naman niya sa atin. Itataas naman niya ang antas ng ating pamumuhay. At may pangako ang Diyos. The Lord says, if I will lift it up from the earth, I will draw all men unto me. Kapag tinaas natin ang kanyang pangalan, magliligtas siya na magligtas at dadalhin niyang mga tao sa kanyang paanan. Muli, Ama, inaamin namin na saganang amin wala po kaming magagawa. Muli, O Diyos, kumilos ka sa isang pagkilos, Panginoon, ayon sa iyong nais na pagkilos. And Father, Lord, hayaan niyong maranasan namin ang inyong kaligtasan, ang inyong kagalingan, ang inyong himala, ang inyong pagpapala, promosyon, katagumpayan. Hayaan niyong muli namin at patuloy namin maranasan ang malakas niyong presensya. Kami nagpapasalamat ng ilang Diyos sapagat nararanasan namin ang inyong presensya sa lugar na ito. At ito ang dahilan kung bakit nyo kami tinayo sa huling kapanahon ito. Kung bakit meron Kingdom of Jesus Fellowship. Father God, upang ipakilala ka pa namin sa buong daigdig, sa isang mas malalim pang pagkakilala, that the whole world may experience the awesome presence, the awesome power of the living God. Kaya po, Ama, sa oras pang ito, kami po'y excited na sa muling napakagandang mapahayag ang ibibigay niyo sa amin at sa inyong malakas sa kapangyarihan. Kapo, Diyos, kunin niyo ang lahat ng karangalan. All the glory, Father, only for your name. In Jesus' name, Amen. Malakas mong palakpak sa akin. At makakaupo na tayo, sabi nga ni Mr. Christy DJ kanina, ay dapat meron silang sama-sama, may reunion sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero mas pinili niya na pumunta dito last Friday. At ako mismo last Friday, I was really shocked. Yung anointing humihina, tuloy natin. I was really shocked sapagkat hindi ko sanay ako sa malakas sa presensya ng Diyos. Pero ano mo, ang Diyos talaga, lagi siyang merong surprises eh. And I was amazed last Friday. Ibang klase kapangyarihan talaga yung naramdaman namin, naranasan namin. At totoo yung mga sinasabi nila, sila ay nandun, umaalalay, sumasalo. Pero nagpapakangan yung luha sa kanilang mga mata. Ano po? At dito, alam mo ninyo talagang sobrang lakas ng kapangyarihan ng Diyos last Friday. At yung tumalon ng last Friday at humayo kayo, yung anointing to evangelize, ang lahat dapat na evangelize ay dala-dala nyo ang kapangyarihan to win them. Kaya nga sabi niya, nung nagdaang Saturday, puno-puno ng katapangan na in-evangelize na kanyang mga mahal sa buhay. Kaya humanda tayo. Amen. Sa darating na mga panahon, pamipamilya ang darating. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. At sa mga hindi nakadalaw last Friday, ang napakagandang pamagat ay Change Your World. Napakagandang mensahe. Alam mo, ang tagal ko nang nagbabasa ng Bible. Hindi pa ako born again, nagbabasa na ako ng Bible. Lalo na nung na-born again ako. I started reading the Bible na isang tamang pagbasa. October 1985. That was a long time ago, napakatagal na nun. Habang pinapangaral ko ito ay 2012 na, magka-2013 na. Pero alam mo ninyo, habang pinabasa ko ng paulit-ulit ang Biblia, talagang lalong lumituwatag sa akin yung salita ng Diyos, lalo kong naiintindihan, lalo kong naunawaan. At lalo akong namamangha sa mga kabutihan, sa mga nire-reveal ng Lord. At alam mo ninyo, ito yung panahon ng aking buhay na very excited ako na makita ko yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos. Kaya mag-ready ho tayo mga minamahal, huwag ho tayong magpapasidetrack. Ano po? Unahin natin palagi ang Panginoon at ang kanyang katwiran. Payayamanin tayo ng Lord, pasasaganahin tayo ng Lord, and not only that, tayo ay magliligtas ng maraming kaluluwa kasama ang ating mga mahal sa buhay. Kasama na ang Pilipinas, kasama na ang buong mundo. Kaya nung last Friday, ang napakagandang mensahe ay
pinamagatang change your world. Orderin po natin yan kahit napakinggan nyo na, kahit nandito kayo. Orderin nyo yan at paulit-ulit yung pakinggan. Kasi napakaganda ng mensahe. Amen. At ngayon ay dumako na tayo sa napakagandang mensahe muli ng Diyos. Tahan natin. Tingnan natin mga minamahal sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 5 hanggang 9. At malapit na yung ating anniversary. Kaya kinakailangan tayo ay maging bahagi ng anniversary. Sa araw na yun, magdala tayo ng maraming kaluluwa. Hindi lang sa araw na yun, tuwing gawain natin kada Friday, tuwing gawain natin kada Sunday. And not only that, mga minamahal, sumama tayo sa mga pananalangin, mga pag-aayuno, sapagkat, listen very carefully, ang malakas na kapangyarihan ng Diyos ay hindi ganun agad nararanasan niya, hindi ka agad nagmamanifest yan. It takes a lot of sacrifice, lot of prayers and fastings in order for the manifestation of the power of God, or yung power of God must manifest. Kaya, kung nais nating makita yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia, magsama-sama tayo. Kailangan ko ng 40 days and 40 nights na pag-aayuno, normal. Kailangan ko ng 30 days, 20 days, 15 days, 1 week. Kailangan ko ng mga normal fasting, absolute and partial. Kaya magpalista ho tayo mga minamahal. At wag ho tayong magpapasaitra. Amin po ba? Ang kinakailangan po natin ay wala pa, yun ang kailangan natin. Hihintay natin, tagal na natin naghihintay. Dami ko nang sinasabi, wala pa rin. Yun ang kailangan natin at sila ba'y nagtuturuan na. Ganun pa man, tumingin na po kayo sa akin, huwag na po sa kanila, huwag nyo na silang pansinin. Sa aklat po ng Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 9. Buksan po natin mga minamahal. Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 9, bawal magalit. Sabi mo sa katabi mo, bawal magalit. Nakakapangit. Sa aklat na Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 9, ito pang pagkakasabi rito. Sa Ephesians 6, 5 to 9, ito pang sabi rito. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good will he does, whether he is slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Ephesians 6:5 to 9. Pero huwag kayong mag-alala. Pag-aaral ako ng malalim at pag-aaral ako ng malalim na electronic gadgets para ako na mismo magaganyan-ganyan. Amen po ba? Maganyan-ganyanin ko na lang ang pshoo! Bigla pag-aakap na lang yan. Ano talaga yan? So, sa Ephesians chapter 6, verse 5 hanggang 9, ito na bang tingin sa magandang lalaki sa harapan? Sabi mo nga sa katabi mo, saan ka pa nakatingin? Ang sabi sa aklat ng Efesos 6:5 hanggang 9, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon ng may respeto, ng may paggalang, at may katapatan sa inyong puso, na kung paano kayo ay sumusunod kay Kristo. Yun. Alam ho ninyo, whether we like it or not, yan. Whether we like it or not, no, we are all under authority. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Lahat tayo ay nasa ilalim ng otoridad or kapangyarihan. Amen? Kanino tayo napapailalim? Ako, napapailalim ako sa kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng misis ko.
sa, sa kapangyarihan ng mga anak ko na hanggat maaari sana ako yung nasa ibabaw nila. Pero dahil ako ay mabait, no? Napapailalim ako sa kapangyarihan nila. Pero kung lalagay tayo sa isang malalim na katotohanan, sa ngayon I am under authority ng mga kapatid ko. No? Sila nila, wala na yung mga magulang ko eh. Yung mga matatanda sa akin, mga tiyo, mga tiya, amen? Under authority ako nila. Tama po ba? Amen po ba? Nasasakop nila ako. Yan. Naiisip mo na ba kung kanino ka under authority? No. Kasabay nito, di ba? Alam natin yung mga estudyante, under authority rin sila ng mga guro, tama? Ng principal, ng faculty members ng kanilang eskwelahan, right? Amen. We're all under authority. Pag ikaw ay nagtatrabaho, you are also under authority. What? Or, sino-sino sila, I mean, na-under ka? Yung mga boss mo, tama? Yung mga bosses mo, mga bossing mo, under authority ka nila. Tama? Sa church, under authority ka rin. Tama? Ng mga tagapanguna mo. Under authority ka, dapat pakilala mo kung sino yung mga tagapanguna mo, sabi ng Bible. Alamin mo kung sino mga tagapanguna mo. Silang nagpapagaan para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, paglago mo, spiritual, pagyaman mo sa mundong ibabaw na ito. No? At mga minamahal, dapat nating maunawaan na tayong lahat ay under authority. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, actually, ang bibigyan ko ng diin, yung patungkol sa pagtatrabaho. But since hindi naman lahat tayo ay nagtatrabaho, yung iba nag-aaral, yung iba anak, magulang, kapatid, no, member ng family, so, padadaanan ko na rin yung iba. Pero actually, ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay pinamagatan, right attitude, no, of Christian slave and master. Yan ang pamagat. Right attitude of Christian slave and master. Ano sa Tagalog yan? Tamang katangian o pagkatao. No? Tamang gawin, tamang kilos ng isang Kristiyano, no? Na alipin o Panginoon. Amen po ba? Sa ayaw mo sa gusto, kahit na ikaw ay naging Kristiyano na o na born again ka na, sa ayaw mo sa gusto, talagang meron ka talagang boss. Amen po ba? Hindi nawawala ang boss sa ibabaw mo. Hindi nawawala yan. No? Kaya, merong mula sa manggagawa, isang araw magiging boss. Pero hindi lahat ay nagiging boss. Hanggang sa mamatay na siya, hanggang mag-rapture of the church, mananatili siya, manggagawa pa rin. Tama po ba? Amen po ba? So sa madasalita po mga minamahal, ang sabi rito, right attitude of Christian slave and master. Tingnan natin muli yung verse 5 ng Ephesians chapter 6. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Ayun. Ito na po ang laging batayan. Pakinig tayong maigi. Pag ikaw ay na kay Kristo, ang ibig sabihin, ikaw ay nagpapailalim na kay Kristo o sa kalooban ni Kristo. Yan. Paano ba pumasok ng langit? Paano ba tayo pumasok ng langit? Simple lang. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Yun yun. Pag sinabing Savior, sisihan mo kasalanan mo. No? Pag sinabing Diyos, tatanggapin mo siya bilang Diyos. Kasi maraming tao, kinikilala nila si Christ, hindi naman Diyos. Pangalawa, tatanggapin mo siya bilang Lord ng buhay mo, Panginoon ng buhay mo, nang ibig sabihin, magsasubmit ka sa Kanya. Amen. Nakikinig pa ba tayo? Susunod ka na sa Kanyang mga kautusan. Yun na yun. So ngayon, bilang mga nagkatrabaho, no? Sino rin yung may boss? Taas ang kamay. Sige po, be honest yourself. Sino rin yung may boss? Nagkatrabaho ka, pero kang boss. May manager ka, may amo ka, may pisor ka. Somebody is above you, over you. Sino rin yung may boss? Taas ang kamay.
Sige po, taas na kamay ninyo. Kaya yung mga hindi nag-evangelize nung Saturday, mga nagsipagtaas, sinayang nila yung anointing ng Panginoon. Kasi napakatindi, napakalakas ng anointing eh. Sinayang nila. Yung mga duwag, laging may excuses, laging may alibayan eh. Sino yung gusto tumapang, taas ang kamay? Okay. Hindi, yung iba, ayaw talaga tumapang, nakaganon pa rin yung kamay eh. Okay. Okay ha? Kunyari, naglalaro tayo ha? Hello kids? Are you with me kids? Am I handsome kids? Yes, thank you. Okay. Meron ka bang boss sa meron ka bang boss, manager, bossing? Meron ka bang boss sa ibabaw mo? Nagkatrabaho, sino yung mga nagkatrabaho? Taas ang kamay. Yung mga nagkatrabaho. Sino yung may boss sa ibabaw ninyo? Sino yung may boss na born again? Taas ang kamay. Boss mo born again. Na nagkatrabaho ka. Nagkatrabaho ka, boss mo born again. Sino? Yung nagkatrabaho. Nagkatrabaho ha? Hindi mo naintindihan nagkatrabaho ha? Sino may trabaho? Taas ang kamay. Yung boss mo born again, taas ang kamay. Okay. Yung boss mo hindi born again, taas ang kamay. Yun. O, di na kaintindihan tayo. Di ba meron ang iba sa atin, may trabaho tayo. Tapos yung boss mo, born again. Di ba? O kaya naman, hindi lahat ng boss mo, born again, pero may mga born again dyan. Halimbawa, bisor mo, born again. Yung iba hindi mo born again, yung iba hindi born again. So, ganun yun. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, since na ikaw ay isang Kristiyano, Kristiyano ka ha, na nagtatrabaho, no? Bilang nagtatrabaho, bilang nasa ilalim, na nagtatrabaho, ang sabing gano'n, sundin mo. Oh, pakisabi, sundin. Sundin mo ang mga bossing mo nang may paggalang, may pagkakatakot, may respeto, at mayroong katotohanan sa puso mo. Naunawaan ninyo ako. So, pag ikaw ay isang Kristiyano na nagkatrabaho, hindi naman lahat tayo full-time eh. Kahit ka full-time ka, may bossing ka pa rin eh. Oh. So, ngayon, ang kinakailangan, ang gagawin mo sa mga boss mo, ay susundin mo sila. Hindi sinabi ng Panginoon, o yamang born again ka na. Yamang naging Christian ka na. Anointed ka pa. At the same time, habang nagkatrabaho ka, part-timer ka, manggagawa ka sa ubusan ni Kristo. O sige, magmalaki ka na, magmayabang ka na. Huwag mo nang sundin ang bossing mo. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, no, sundin mo sila, respetuhin mo sila, galangin mo sila nang may katotohanan sa puso mo kung paano ikaw ay sumusunod kay Kristo. Maliwanag po ba mga minamahal? Ituloy natin ang pagbasa. Verse 6. Verse 6. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ito. Ang sabi ng Bible, pagputihin mo ang trabaho mo, kaya nakatingin sila sa iyo o hindi. Nakikinig pa ho ba tayo? Tanong, lingkod ng Diyos. Kahit ba hindi born again ang amo ko, pagbubutihin ko pa rin? Yes. Mas lalo ang dapat mong pinagbubuti kasi hindi siya born again. Amen po ba? Sino nakakaunawa? Pumalakpak nga po. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 7. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the will that the Lord will reward is one for whatever good they do, whether they are slave or free. Serve wholeheartedly. Paglikuran mo yung mga bossing mo, yung mga madam mo, ng buong puso mo. Kinakatingin ka hindi, paglikuran mo. Oh. Kung ikaw ay labandera ng amo mo, born again kang labandera, abay, kalingan mo ang paglalaba. Kung ikaw ay born again na plantsadora, pagputihin mo ang pagpaplantsa. Kung ikaw ay born again na dishwasher, cook, waitress, waiter, pagputihin mo.
Ano man ang trabaho mo bilang born again, pagputihin mo. Ki-born again sila ki hindi. Pagputihin